Again, sa lahat ng suporta nyo, ang dami nagte-text sa akin at tinatanong kung ano ang motibo o kaya sinasabi sa akin motibo ni Senator Lacson, kasi sabi niya I crossed the line, kaya araw-araw ako na lang at exclusive ako ang binabanatan at nililink ako sa basta't nangyari sa Taguig, at kahit hindi nangyari sa Taguig, ako na lang may kasalanan. Alam nyo naman since May 11, alam nyo naman yung mga motibo kung whether it's to destroy, distract, may importante tayong ongoing na impeachment na kailangan kulang tayo lahat. May mga investigations, napaka-importante po na mag-focus din tayo sa ating ekonomiya. Napakamahal ng kuryente, mga bilihin tumataas. So I won't point fingers to everyone. I'll just focus on what I can do to help. But yung sinabi niya today na, kasi sabi ko, minsan kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin, hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director, hindi ako engineer. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita, 'di ba? Apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Ang sagot niya sa kana kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha, pag panay kasinungalingan ang nakakalunod yung katotohanan. Awa ng Diyos, yung 30-40 years ago na mga baha na 2 months, 3 months hanggang waist, hanggang dibdib, no? Lumaki ako sa Taguig po na ganyan ang nararanasan, no? But ang flood control projects po sa Taguig were ongoing. Then yung major po ay plinano nung martial law pa, pero na-implemento around 2001 yung road dike. And then panahon po ng Pinoy nagawa yung road dike. And then yung expansion ng road dike na pinipintasan nila ngayon na sinasabing flood control for reclamation, yan po ay during Duterte time. At nung inumpisahan pa nga yan, iba pa yung congressman namin. But the point is, hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or an extraordinary rainfall na may mabara, kasi kahit pa paano compared to the other Metro Manila cities, flash flood or certain areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Taguig. Nagpaganda po nito unang-una ang Panginoon, pangalawa po business leaders, community leaders, religious leaders. Of course, Lani played a big role of bringing everyone together. Moral uprightness, moral recovery program, tamang values is a big part of it. And alam to ni Senator Lacson, maraming side stories. So ayoko pong madamay-damay, medyo tumatahimik sa Senado, medyo we're getting down to buckle down to work. Maraming dapat i-focus, pero yun nga, isa lang ang gusto niya i-focus. Wala naman po tayong magagawa doon, kung hindi, as he does his worst, we will do our best. As he spreads lies, we will spread truth. Having said that, panahon na ilahat. After the SONA, anong kasunod doon? Mga solusyon, di ba? Kasi when you say state of the nation, para ka pumunta ng doktor. Sabi ng doktor, may sipon, may lagnat, payat, baka may malnourished. So, pumunta ka sa doktor, una, para malaman kung anong sakit, pero pangalawa, anong gamot, di ba? So, kung everyday, ang sasabihin lang natin, sakit, hindi makakatulong yon. Pero of course, kung sasabihin mo namang walang sakit, tapos may sakit, or sabihin mo walang addiction, pero addict sa alcohol, or addict sa sugal, or addict sa drugs, di syempre hindi magbabago. Truth is the beginning, is the starting point, no? So hindi lang po ako nagpapaulit-ulit, pero Nettie Vasquez, as you said, laban, yes, itutuloy ko po, sabi ko nga sa inyo, in different ways. Pero ang pinaka-powerful na way dyan, surrender to God, lift it up to God, pray, magbuo ng communities, at tanungin sa Panginoon, ano ang ating mga next step as a community. Pero syempre, the local government, barangay, all the way to the national government, we should always demand what is the best. The government should always give the best. But yesterday, yung topic natin is, meron din tayong mga responsibility. So, linawin ko yon ha. As we demand the best from government, we also have to demand
that we be responsible as a community and ask ourselves what we can do, di ba? Sabi nga po ni JFK na naging famous, di ba? Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. So dadagdagan ko yon, di ba? Demand the best from your government, but also ask yourself what you can do for your country. So kung nakalagay po sa ating pong lupang hinirang o national anthem, kinakanta natin ang mamatay ng dahil sa iyo. So that means we should be ready to give our life. So yes, handa tayo sa mga kaso. Kung talagang ikukulong nila, ikukulong. But that doesn't mean we will volunteer. Siyempre ilalaban natin yung katotohanan. So God bless you guys. Tuloy-tuloy yung prayers. Spend time with the Lord today. Thank you very much sa lahat sa inyo sa encouragement nyo. Blessed Sunday po. 3 a.m. sa California, pero nanonood na nakikita mo kami at nanonood ka. I'm sorry if I woke you up, and I hope worth it yung ating pag-uusapan ngayon. Ang gusto ko lang kasi emphasize is that while it is the duty and responsibility of government to provide for our people, sabi sa Bible, prevent evil and to do good, di ba? So dapat kabutihan ang ginagawa ng gobyerno, then prevent evil. So when say prevent evil, kasama dyan ang peace and order, kasama dyan yung, halimbawa, yung pinagbabawal na gamot, kasama dyan yung, halimbawa, protection of property, yung hindi ka nakawan, di ba? So, promoting good, kasama dyan yung tamang edukasyon. But nung araw, trabaho po ng bawat tao yon. So, nung araw, yung church, hindi naman building yon, more of a community, especially nung hindi pa Holy Roman Empire na kung saan hinuhuli pa yung mga Christians, patago yung churches nila, pero they're practicing radical love by sharing yung pera nila, then building communities, tapos yung mga doktor, paggagamot. So my point is, if you ask, kanino bang responsibilidad na palakihin yung mga anak na responsible citizens? Huwag maging bastos, huwag maging violent sa school, huwag magnakaw. Primarily the parents, the family. Pero trabaho din po ng church yon. Trabaho din po ng imam yon, trabaho din po ng pastor, trabaho din po ng ministro, trabaho din po ng pari yon. Trabaho din po ng school yon, di ba? Kaya nga pinapapasok sa school para turuan ng tama. Pero syempre, kung half day yung school, 60, 70, 80 yung classroom, hindi naman mababantayan ng teacher lahat ng mga estudyante. So, karamihan ngayon, barkada at saka social media. At sa social media, hindi natin nababantayan lahat. Marami din pong mga masasamang tinuturo. Marivic Yasui, did I say it correct? From Japan. So, pag may nakita kang beautiful na tao or beautiful woman sa Japan sa afternoon, anong sasabihin mo? Magandang hapon. Ayan. So, magandang hapon sa inyo dyan sa Japan. So guys, I wanted to emphasize in our short kamustahan today is that while government, so like SONA kontra SONA, I think we all understand the problem. So for example, presyo ng kuryente, hindi naman kaya ng individual yan. But syempre, kung may extra ka, yung kapitbahay mo wala, pwede mong pautangin or tulungan. Pero for example, sa pagbabantay ng anak, may kapitbahay ka, hirap din siyang turuan yung anak niya, let's say sa math, pero ikaw magaling ka sa math, pwede ka mag-volunteer, di ba? Ang health center niyo walang gamot, may extra ka, pwede ka rin mag-share. So what I wanted to forward here today is that I really hope hindi sumama yung ekonomiya at hindi po maging mas taghirap going to our last quarter, October, November, December. Usually po, ang Pasko, yan po ang time ng hindi lang giving, but yan po ang time na talaga ang Pinoy kasama ang kanyang pamilya. But syempre, pag mahirap yung ekonomiya, doble, triple po ang hirap ng ating mga kababayan during this time. So, if we start changing our culture and mindset, for example po sa US, talagang kultura mag-tip. So, pinag-uusapan namin to lately kasi one benefit of yung ganito na medyo araw-araw may pagsubok, either nagla-lunch or dinner kami ni Lani kasama at saka iba naming ka-close, whether sa bahay yan or whether
kung saan-saan, but mas nakakapag-fellowship at magkasama. So, binabanggit ko sa kanila, Jolan Rosario from United Arab Emirates. So, kamusta na po kayo dyan? Kamusta po mga taga-Israel, taga-UAE, Qatar, Bahrain? Alam ko, marami din tayong Pinoy sa Iraq. Let's continue praying for them. Dodi Beards more. Parang ako more beard. Dodi, thank you very much. So guys, mabalik ako doon sa pinag-uusapan natin. Minsan mas gusto ko ganitong format kasi nakikita ko comments nyo at nakakamusta ko kayo. Irene, God bless you more. Seth Camara, I love the quote. Hate the sin but love the sinners. Yes, kasi di ba Irene, lahat naman tayo work in progress. So, iba sa inyo, ayaw na ayaw sa akin dati. Baka naman nagbago ako ng konti, gusto niyo na rin. May iba tayong politiko, including Senator Lacson, gustong-gusto natin dati, maari ngayong hindi. Pero may pag-asa parate, baka bumalik siya sa dati niyang for the truth fighting stance, di ba? So let's not give up on people because God did not give up on us, di ba? Jen Nessa, watching from Italy ba yan? Flag ng Italy. Laban, thank you, Lee. Yan. Mayo, nice. Laban Sen, thank you. So guys, yung responsibility natin, hindi lang sa sarili at pamilya, hindi lang sa loved one, nandun din sa ating community. So if we help each other, government can help those who cannot help themselves. For example po, sa palengke, marami po sa palengke, actually even sa pila ng tricycle or anywhere we go, 5-6 talagang inuutangan. And again sa mga nagfa 5-6 naman, I'm not saying per se masama ang ginagawa kasi negosyo din yan. At may mga hindi nagbabayad din, so kailangan maganda din ang tubo. Doon po sa hindi familiar, ang 5-6 po, pautang ka ng 5-6 ang balik sa'yo, so more than 20% kasi. So halimbawa po, papautang ako 5,000 pesos sa palengke, babayaran ako ng 200 a day. So at the end of the month, 6,000 na yan. So can you imagine, if you have 500,000 in January, by February, if you have 500,000 na napautang, meaning 5,000 na napautang sa 100 people in January, February, 600,000 na, kumita ka na ng 100,000. O, yung 600,000 mo, 20% doon, 120,000, 720,000 na pera mo sa March. Give or take, kasi yung iba hindi nagbabayad kasi hirap din. But ang point ko, kung ikaw ay may-ari ng palengke o ikaw ay isa sa tenant din na hindi nangungutang pero maganda takbo ng negosyo mo, yung mapautang mo at less interest, or for example, siguro shout out ko si Doc Alvin Ang, no? Sila nung asawa niya, may ano po sila, it's not a panata, it's a commitment na they will continue to help people in financial literacy, no? So, ang target nila mag-asawa para both yung lalaki at babae ay nakakaintindi. So, for example, meron kang gift ng financial literacy, may co-op or wala pang co-op yung palengke o kaya talipapa. Let's say sa kalye nyo may 10, may kalenderya, may barberya, may parlor, may bentahan ng bigas. Kakasabi ko lang kalenderya, Karkar, Cebu, napakasarap dyan ang chicharon at saka ng lechon. Yung yung chicharon bagong luto na may taba tapos napakalutong tapos in front of you pa, di ba? So, shout out sa mga taga Karkar. Maayong hapon sa kaninyong tanan. Kinahanglan akong adto dyan sa inyo. Soon. Sana po magka-time kami. From Qatar, Jason. So, assalamualaikum lahat ng ating kapatid na Muslim. So, guys, when we say whose job it is, huwag tayong magturo kaagad na trabaho ng mayor yan, trabaho ng presidente, trabaho ng gobyerno yan, trabaho ng pari yan. I-include din natin ating sarili. Kasi the more na we think as a community, as a bigger family, more na makakaligtas tayo o makakaraos tayo sa mga problem areas at the more magde-develop tayo. Maybe I can shout out and take a page out of the Filipino-Chinese associations. So halimbawa, bago ka sa Filipino-Chinese Association, let's say
nagbebenta ka ng tubig. So lahat ng may restaurant doon, kung pareho din lang ang price ng tubig mo, sa'yo na kukunin para makatulong. O kaya pag member ka na at let's say hindi ka ganun ka well off pero may anak kang magaling, baka scholar nila. So yung sense of community, yung tribalism itself, minsan masama na parang my tribe versus your tribe. But yung sense of community sa isang tribe, maganda po yun. So, yun ang aking konting sharing at contribution sa inyo ngayong hapon, going to Sunday na nag-iisip. Thank you po sa lahat ng nagbabanggit sa Taguig. I will continue to invite not only Senator Lacson, not only his staff, but everyone. Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan nyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita nyo yung nandyan talaga yung project at magaganda. Again, to the best of my knowledge. But thank you sa lahat ng encouragement. Lori Ann Alcazaren, Zara Punsalan, Rosemary Diwa, God bless you too. So guys, when we are asked, whose job is it? Anong biblical principle doon? Sabi po sa Bible, love God with all your heart, with all your strength, with all your mind, above everything and everyone. But may kasunod, love others as you love yourself. So question, kung gutom ka, will you feed yourself? Kung may sakit ka, will you bring yourself to the doctor? Kung sinabi ng doktor may kailangang gamutin, will you spend for yourself na paggagamot? Or wag ng sarili mo, mga mahal mo sa buhay. So paano natin ibabalik? Di ba nung araw pag sinabing probinsya, it's less high-tech than the cities, but yung hindi lang yung bait ng tao, but yung sense of community, yung parang yung kapitbahay mo, pamilya mo rin, nandyan. Sana maibalik natin yon sa buong Pilipinas. Ngayon kasi minsan dahil sa Facebook, dumadami din kagalit natin. Pag hindi tayo magkasundo sa politika, upakan na kaagad. But we can have different views on certain things, but still act like family. In fact, yung ibang mga family nagkakawatak. Neng Perez watching from Japan. Yan. So watching from Cebu naman si Jack ko. Strictly no pork allowed. Yan, Baby Lea Susulan. Yan. So Senator Puso talaga, God bless palagi. Yeah. Napaka-importante po ang puso. Ang utak napaka-importante. Napaka-importante din po puso. So ginawa tayo ng Panginoon na may utak pero meron din pong puso. That's a good place to live. So guys, let's reflect on that. Let's demand from government to give our best, but let's not stop let's demand from government that we get the best from government, di ba? Bawat singko, bawat mamera gamitin sa tama, bawat oras na government na dapat sa gobyerno, resource na dapat sa gobyerno ay gamitin para sa tao. Having said that, let's also do the same, di ba? That not only when we have extra, sometimes when we don't have extra, mas masakit yung pagbibigay, pero mas makabuluhan, mas meaningful. So God bless you all. God bless you. Magandang hapon sa inyo. I'll try to say hi ulit tomorrow.